mga salita. Samahan mo po kami, palibutan mo po kami ng mga angels mo, alisin mo po anuman po yung distraction. Bagkus o Diyos, yung konting minuto po, may focus po namin ng 100% sa iyo lamang po. Tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. So, simula na yung summer. So, salamat sa Diyos. Comfortable tayo dito. Meron tayong aircon at meron tayong lalo na pambayad ng aircon. So, salamat sa kabutihan niya sa atin. So, patuloy natin titingnan yung today. Patuloy tayo sa series ng Gospel of Luke na nakita natin yung katapatan ng Diyos, yung talinghaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Natatandaan natin na again, nakita natin yung last week na natutunan natin na yung kaligtasan, ginawang dalawang example ng Panginoon, isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Ang kaibahan nun, yung Pariseo, self-righteous, yung salvation niya by his own good works, pero itong maniningil ng buwis, tinatanggap niya yung pagiging makasalanan niya. So ito yung pinaka-lesson niya, yung nagmamataas, binababa sila ng Diyos, at yung nagpapakababa, yung mapakumbaba, ito yung tinataas ng Diyos. So alam natin sa dulo ng parable ni Jesus na hindi naligtas yung self-righteous na yung Pariseo. Nakakala niya kaya niyang iligtas ang sarili niya sa pamamagitan ng mabubuting gawa niya. So tatandaan natin yun, bagkus yung maniningil sa buwis, inamin niya na makasalanan siya. Wala siyang magpagmamalaki sa Diyos. Wala siyang any achievement. Parang pumunta siya sa Diyos, zero siya. Kailangan talaga niyang Diyos. Katulad ng Pariseo, hindi niya kailangan ang Panginoon. So nakita natin sa yung dalawang tao sa harap ng Diyos, last week, yung matuwid sa tingin ng Diyos at yung makasalanan ang tingin sa sarili. Ito yung humble na pag alam mo na hindi mo kayang isibang sarili mo, ito yung pinagpapala ng Diyos. So kabaligtaran siya dun sa karamihang ugali ng tao ngayon. Akala niya yung good works niya, meron siyang point sa langit. So alam na natin yung magandang gawa ay katulad lang ng isang maruming basahan. So ito yung hindi natin kaya. Kailangan natin ng Diyos. Sana ito yung matanto natin na kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, kahit anong sipag mo, kahit anong meron ka, lahat yun bigay ng Diyos, pero yung kaligtasan, wala kang magagawa talaga. Ang Diyos lang talaga ang pinanggagalingan nun. So ngayong umaga, titingnan natin yung binasbasa ni Jesus ang maliliit na bata. Tingnan natin sa Luke 18, 15, 17. Dito yung mga, lalo na sa aming mga pastor, parating tinatanong, halimbawa yung inabort na baby, yung unwanted babies na halimbawa, nabuntis siya, wala sa oras, so takot niyang harapin yung kahihiyan, so takot niyang harapin yung galit na magulang. So parati ang ginagawa, ina-abort yung baby o pinapatay yung baby. So tinatanong malimit sa aming mga pastor, Pastor, save ba yung baby yun na yun? Save ba yung baby na namatay o baby na naksidente o baby na... Ito yung makikita natin ngayong umaga, explain ni Jesus, save ba sila? Hindi nila kilala si Jesus, hindi pa nila alam ang masama at mabuti, hindi pa nila kayang piliin si Jesus kaysa dun sa kaligtasan o hindi kaligtasan. So titingnan natin ngayon, tingnan natin sa Luke chapter 18, verse 15 hanggang 17 na tayo ngayon. Pwede tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin sa Luke chapter 18, verse 15 hanggang 17. Inilapit na mga tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol, upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, sinaway nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat para sa mga katulad nila ang kaharian ng Diyos. And 17, tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, gaya ng pagtanggap ng isang bata, ay hindi makakapasok doon. Amen. Tayo manalangin. Ama, salamat po
Binigay mo, iniwan mo po sa amin ang salita mo at salamat po sa pagkakataon na pwede po namin itong basahin, pwede po namin pag-aralan at sa biyaya mo nga po, O Diyos, pwede po namin tandaan. Pwede mo pong idikit sa puso't isipan po namin para magamit po namin bilang gabay sa araw-araw na buhay po namin. Kaya samahan mo po kami, ikaw po yung may taas po namin, tulungan mo pong may baba po namin ang sarili po namin, na kami sa oras na ito ay makikinig po kami sa iyo, ibigay po namin ang 100 pong attention po namin sa iyo. Panginoon, sa pangalan ni Kristo, tinataboy po namin yung alam po namin, pagod ang katawan po namin, tinataboy po namin yung espiritu ng kaantukan para marinig po namin ang sasabihin mo ngayong umaga. At tulungan mo po ako na yung lingkod, O Diyos, na itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lamang po, O Diyos, ang marinig po namin. Ikaw po yung ibigay po namin yung attention mo. Yung sasabihin ko po yung galing lamang po sa iyo. At kung lumampas mo po ako, nagkulang, O Diyos, ikaw po yung pumuno, ikaw po yung magsala nito. At salamat po kay brother namin. We have visitor, Panginoon. Tagalog po kami. Dalangin po namin. Maintindihan po niya. Yung ikaw po sa kapangyarihan ng banal Espiritu mo, maintindihan po ni Brother Timothy, Panginoon, yung sasabihin po namin kahit Tagalog po. Samahan mo po kami. Ikaw po yung maparangalan. Ikaw po yung masamba namin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Ito po yung dalangin ko. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po. So, sino yung maliligtas? Ito parating tema ng Bible. And iba-ibang parables ginagamit ni Jesus. Kwento ni Jesus yun. Sometimes hindi siya real na characters. Kaya lang para maintindihan natin. Kaya inaayon niya sa sistema ng kultura, sistema ng panahon, yung parables para maintindihan natin. So, ang parating tema niya, sino ba yung maliligtas? Ito sana makikita natin. Isang pamamaraan na naman na sino yung maliligtas. Katulad ng kwento ng wala yung mga bata rito, nandun sila sa Sunday school. Pero itong mga bata bang ito, yung mga baby bang yan, maliligtas sila, hindi pa nila kilala si Jesus. Wala pa silang knowledge ng tama o mali. Hindi nila alam yung kasalanan at saka yung hindi kasalanan, katuwiran. Hindi nila kayang piliin si Jesus. So ang question, maliligtas ba sila kapag kinuha sila ng Diyos sa ganung edad nila? Na baby pa sila. Isa sa mga makikita natin ngayong umaga. Pero again, lahat ng buong Bible, ang 66 books na yan, ang sinasabi lang ng Diyos, maligtas yung tao kasi ayaw niya na isa man sa mga taong nilalang niya ay mapupunta sa impyerno o sa hell. Kaya sabi niya, ang Pariseo at maniningil ng Diyos, kanina pinag-aralan natin last week, itong Pariseo, remember, hindi siya, grabe yung pagiging self-righteous niya. Remember, kay Moses at there is 10 commandments, di ba? And then, hindi na niya, binaliwala niya yon. And then, ginawa na nga simple ni God. Ginawa niyang 2 commandments na lang. Kasi sa 10 commandments nga, hindi kayo makakundag agaga, di ba? Hindi niyo magawa. So, ginawa niyang 2 commandments na lang. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo, buong puso mo, buong kalakasan, buong pag-iisip mo, di ba? And then, pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo, di ba, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Tingnan mo yung sarili, katabi mo, sabi mo, I love you in Jesus, I love you in Jesus. Sabi mo yung katabi mo, I love you. O tingnan mo katabi mo, I love you in Jesus. Di ba? Yun eh. That is the commandment. Kaya lang, sa Panginoon, kasi pareha silang lalaki, di ba? Sabi niya, I love you. In Jesus, mahal kita because of Jesus. Hindi dahil sa ano. So, again, itong mga Pariseo, the Pharisees, tawag ni Jesus, they are the hypocrites, di ba? Mga hipokrito. Kasi bakit kamo? Hindi na nga nila nirespeto yung 10 commandments, hindi na nila nirespeto yung 2 commandments. Yung commandments na ginawa pa nilang 630. 630, hindi mo na nga masunod yung 2, hindi mo na masunod yung 10. And then ginawa pa nilang 630 na utos. And then pag tinignan mo yung pinag-aralan natin, Talmud, yung Talmud nila, it's a series, volumes of books na 24 books na yan na hindi sila designed para basahin lang. Design sila para pag-aralan mo yun. Imagine mo 24 books. Ang isang volume nun, kailangan mo siyang pag-aralan sa 2.5 taon. So kailan ka pa matatapos? Kailan mo pa ito may papasa sa kapwa mo? So parang galit si Jesus sa kanila, sa mga Pharisees, kasi parang ginagawa niyong imposible sa tao yung maligtas.
Hindi ginawang komplikado ni Jesus yung salvation. Yung salvation, simple lang eh. Sinabi lang ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me. Kahit bata, maintindihan niya yun, di ba? Na ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. So, hindi ginawang komplikado ni Jesus yung salvation o yung kaligtasan. Ginawa niya simple, kaya lang tayo lang. Kaya nga sabi natin, kailangan mo ng, you need a lot of pagpapakumbaba, humility, para matanggap mo yung sinasabi ni Jesus na kailangan po kita, Panginoon. Hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Kaya sabi niya, asan yung mga bata natin? Napansin niyo siguro several Sundays, dati napupuno ng bata to, asan sila? Kasi nga meron nagmarites sa akin. Nagmarites sa akin, nagtampo yung isang bata na dahil hindi niya nakuha yung reward niya na sa perfect attendance niya. Kaya sabi ko rin sa kanila sa team, sabi ko, baka naman tayo yung mali. Kasi usually ang bata, hindi yan nagsisinungaling. Usually very pure ang heart niya. So si Riri, sinasabi niya, Pastor, hindi po, wala po akong absent. Bakit hindi ako nabigyan ng reward sa perfect attendance ko? I remember yung perfect na attendance ng bata, magkano yung reward niya? 50,000 lang. Kaya 50,000, kayo, magkano yung reward nyo, di ba? Pero siya, nagko-complain siya. Kaya sabi ko, siguro in time yung lesson natin para mapansin din natin sila. Siyempre, bata, makulit bata yan Makulit talaga. Dito titingnan natin, gaano sila kay-special kay Jesus. Asan yung mga batang yan. And then si Jesus, of course, siya yung pinaka-sentro. Kaya sa Pilipinas, marami tayong pinaniniwalaan, pero ang isang tao na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, that person belongs to Antichrist. Ganun lang sa kasimple. Na si Jesus ay Diyos. Kasi sa lahat ng Diyos na nakilala natin sa Pilipinas, isa lang yung nabuhay na muli. Ngayon, Semana Santa, di ba? Pupunta tayo na Semana Santa na ma-remind tayo kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan natin. At kung meron tayong communion mamaya, the same. Sabi ni Jesus, alalahanin mo kung paano ko binayaran yung kasalanan mo habang inaantay mo yung pagbabalik ko. At ang sabi ni Jesus, as often as you can, alalahanin mo kung paano ko binayaran yung kasalanan mo. Si Jesus ang sentro kasi siya lang ang daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay at wala nang iba pa. Kaya sana ito yung mahirap yung relearning. Kasi sa Pilipinas, nasanay tayo, ang dami nating mga ang dami natin mga, hindi lang kultura, hindi lang mga pahamayiin, ang dami pa ating mga Diyos-Diyosan. So sana ito, by the grace of God, ma-overcome natin ang mga ito. And then, baby na namatay, papunta po ba ito sa langit? Isa sa mga issue na anuhin natin ngayong umaga, matatakel natin. And then, kumisan, nakita niyo yung war sa Ukraine at saka sa Russia, di ba? And ma-imagine nyo, Ukraine is almost a Christian country. Maraming Kristiyano po doon. Ang question ng mga Christians doon, maraming namatay sa mga anak nila. Ang questions nila, paano mo sila i-comfort? Namatay yung anak ko, pastor, pupunta ba buwan ng langit yun? Masisave ba siya yun? Hindi pa siya na-baptize, hindi na naintindihan yung sa church, hindi pa siya naturuan about salvation. So ito yung matatakel natin ngayong umaga. And then binasbasan ni Jesus ang mga malilit na bata. Ito yung makikita natin na doon sa binasa natin kanina, na magugulo talaga sila, talagang you have to rule them. At kasi bata nga, magkakamali talaga yan kasi wala talaga siyang alam. Pero kay Jesus makikita natin yung special grace ni Jesus sa kanila. Sabi niya sa Ezekiel 16:4-5, nang ikaw ay silang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskus ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Ang sinasabi ni Jesus dito is the Israel, kasi sila yung chosen race, sila yung chosen people ng Panginoon. Pero literal man gawin yan, nasa street ministry tayo. Ang origin niyan nasa street ministry. Makikita mo po yan sa kalye talaga. At marami tayong inalaga ang bata, lalo na sa foundation natin sa Tarlac,
na hindi niya kilala yung tatay niya, hindi niya kilala yung nanay niya. At maraming mga kwento, makikita mo yan sa street people na tunay na sinasabi ng Diyos, gaano kay-special yung mga sanggol o yung mga baby na yan. And then minahal ng Diyos ang kanyang bayan mula pa nung isilang. So remember, the same sa atin eh. Nung nasa tiyan ka pa ng nanay natin, binabantayan na tayo ng Diyos. And then, nung isinilang tayo, sabi ng Bible malinaw, sabi ng Diyos, binigyan niya na ng bilang yung taon ng buhay mo sa lupa. Siya lang nakakalam nun. Maring pagsilang mo, 100 years old ka, 120 years old ang lifespan mo sa Philippines o sa buhay mo sa mundo, o maring 2 years lang, 3 years lang, 20 years lang, ang Diyos ang nakakaalam nun. Kaya lang, ang punto nun, kaya nga, make the most of every day ng buhay mo. Kasi hindi mo alam, bata pa ako, pastor. May namamatay nga ang bata eh. So, ang sinasabi ni Jesus dito, hindi natin alam yon, kaya lang, you have to be ready. Parang ngayon, tanungin mo sa sarili mo, save ka ba? Meron ka bang Jesus sa puso mo? Ikaw lang nakakaalam nun, ako hindi ko mahal. Kahit sabihin mo sa akin, pwede ka magsinungaling, pwedeng hindi, di ba? Pero si Jesus, hindi niya tinitingnan ang panlabas natin. Ang tinitingnan niya ay ang puso natin. So, titingnan Jesus ngayon, nandyan pa sa puso mo yung Holy Spirit. Nandyan ba nakatatak pa ang Diyos sa'yo? Anak ka ba ng Diyos o kaibigan ng Diyos? Ikaw lang nakakaalam nung. Kaya paulit-ulit sinasabi, kasi baka merong umaga dito, merong isa sa atin na alam ng Diyos, hindi pa talaga niya sinuko yung buhay niya sa Panginoong Yesus. And then gano din sa mga lahat ng mga bata. Ang grace ni God para sa lahat ng bata, kay Kristiyano yung magulang, kay nagsisimba yan, kay hindi Kristiyano yan, o member ng isang kulto yan, o false God ang sinasamba niya, it doesn't matter. Sa Jesus, lahat ang grace niya yan, hindi siya sakop ng any religion, any culture, any citizenship, basta't yung grace niya para sa lahat yan. Kaya lang, ilang taon ka na? Siyan? 12, malapit ka na. Kaya lang, meron silang tinatawag na age of accountability. Ngayon pala sasabihin ko na, pag bata ka, yung baby na yan, meron silang special grace sa Diyos. Kaya kailangan silang turuan eh. Kapag umabot ka ng 13, pag umabot ka ng 13, dapat alam mo na responsible ka na sa Diyos. Yung pagkakamali mo, hindi na pwedeng sagutin ng magulang mo o ng pastor mo. Kaya tinuturuan natin sila habang bata sila. Kasi darating yung age of accountability, gagabayan ka ng Diyos, pero yung kaligtasan hindi kasama doon. Dapat maintindihan mo, yung salvation mo, it is your decision. Ito yung hindi kayang desisyonan ng kahit sino. Even God, gusto niya maligtas ka, kaya lang kailangan mo mag-decide on your own. Kaya sabi niya sa Ezekiel 16:20, sabayan niyo ako, ang mga anak na ipinagkaloob ko sa iyo, ay inihandog mo rin sa iyong Diyos-Diyosan, hindi ka pa nasiyahan. Alam mo saan binasa ni Jesus dito? Saan dito sa parte ng Bible? Pag dinugtong mo yan, yung mga anak nila, sinusunog nila bilang handog sa kanilang Diyos-Diyosan na si Molech, di ba? So sabi ng Diyos, ang mga anak na yan ay ipinagkaloob ko sa iyo. Bigay ng Diyos yung mga baby na yan. So magtataka ka ba kung iingatan ng Diyos yung kung bakit niya mamahalin, kung bakit niya iingatan, bakit niya isisave? Kasi galing sa Diyos. Yung anak mo, hindi gawa lang ng gawa ng tao yon. Yun ay bigay ng Diyos. Kahit nandito ka, meron kang magulang, regalo ka ng Diyos sa iyong magulang. Kaya lalahanin mo yung pagmamahal ng Diyos. And then Isaiah 53, sa second part, sabi niya, ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang sinasabi niya, si Diyos Ama, ang sinasabi niya si Jesus. Sabi niya, yung anak kong si Jesus na kinalugdan, si Jesus ang tatanggap ng parusa ng marami. Actually, ng lahat. Parusa ng lahat kasi lahat ay nagkasala. And then sabi nga natin, nasa tiyan ka palang nanay mo, binabantayan na tayo ng Diyos. Pagsilang natin, God already gave a number of years, ibubuhay mo sa lupa. Kaya sa doktor, sabi niya, tinaningan ka ng 5 months, huwag kang maniniwala basta-basta doon. Ang buhay natin, control ng Diyos yon. Walang sino man ang pwede magsabi, hanggang doon lang ang buhay mo. And then pinakamababa ang mga bata, bakit kamo? Bakit sila yung pinakamababa? Kasi wala silang may pagmalaki. Wala silang magagawa, di ba? Kabaligtaran sa mga Pariseyo. Mga Pariseyo, gumagawa siya, araw-araw nandun siya sa temple,
Pag-aralan natin pag Thursday at saka Tuesday, nandun siya sa Jerusalem Temple. Bakit kamo? Kasi market day doon. At maraming tao doon gusto niya ipangalandakan sa kanila na sila ay banal, na sila ay maliligtas. Pero sabi ng Diyos, never na maliligtas sila at tinawag sila ng Diyos ipokrito. So yung tunay na makita, maraming parable yan, nakikita mo yung tunay na nananampalataya, yung magpakumbaba, sabi niya, hindi nga siya makarap sa Diyos dinadagukan niya yung dibdib niya na, Panginoon, patawarin mo po ako na isang makasalanan. Ito yung inahanap ng Diyos na status ng puso natin. Hindi yung, malaki yung binibigay ko sa offering. Marami akong pinapakain, marami akong binibigyan ng mahirap. Hindi ako pumapaday ng tao, hindi ako gumagawa ng malaking kasalanan. Pero sabi ng Diyos, yun ang taong mapapahamak, hindi siya kailanman pwedeng patawarin ng Diyos. Imagine mo parang turing niya sa sarili niya, Diyos na, di ba? Ang Diyos lang ang pwedeng magbigyan ng kaligtasan at wala ng iba pa. And then sila ang perpektong larawan. Ang mga bata, ang perpektong larawan ng taong makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit kamo? Kasi mga bata, sabi niya, inilalapit ng mga tao kay Jesus, pati ang kanilang mga sanggol, upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, sinaway nila ang mga tao. Bakit nila sinaway? Kasi ito mga even alagad ni Jesus, nahawa na sila sa mga kahipokrituhan ito mga Pariseyo. Na parang dito, pag hindi tayo nag-ingat dito, parang ganun na rin tayo. Kapag perfect attendance ka, di ba? Sino yung, malapit na yung perfect attendance, hindi may Sunday pa pala, di ba? Kahit na perfect attendance ka, kung minsan, pag di ka nag-ingat, ang tingin mo dun sa hindi perfect attendance, kulang siya ng kabanalan. So mag-ingat kayo doon. Yung puso, ito yung titingnan natin. Ang tao na self-righteous, ang tao na kinukuha niyang kaligtasan sa sarili niyang gawa, automatic po yan. Magiging proud yan, magiging mayabang yan, magiging magpamalaki yan. Kaya pag hindi mo binantayan ang sarili mo, sa tingin mo sa mga bagong Kristiyano, ikaw ay banal. Yung tinatawag nila holier than thou, na tinatawag na mas banal ka sa tingin mo sa iba. Very, very dangerous po yun. Dapat ang tunay na mananampalataya, ang matured Christian, ang tunay na anak ng Diyos, kumbaba, ito yon. At yung mababang yun, sabi niya, ang Diyos tinataas niya yan at walang pwedeng umadlang doon. Pero yung taong mapagmataas, yung mayabang, yung hipokrito, ginagawa ng Diyos ay binabagsak. Actually, hawak ka ng Diyos, ang gagawin lang niya, bibitawan ka lang niya. At pag binitawan ka niya, talagang lagapak ka at bagsak kaya. Kaya sabi niya, sinaway nila kasi nga na-adapt na nila yung ugali ng mga Pariseyo. Tingin nila sila ay tuwid, tingin nila sa ibang tao sila ay makasalanan. Kaya ayaw nila makihalo kasi tingin nila sa iba marumi. Ang tingin nila sa nila ay banal. And then 16 sabi niya, ngunit tinawag ni Jesus ang mga bata at sinabi, samahan niyo ako, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat para sa mga katulad nila ang kaharian ng Diyos. So ginamit dito, example ni Jesus yung mga bata na iba naman yung isip bata, di ba? Iba naman yung isip bata. Pero parang sabi, yung karakter mo parang bata, parang pure ka because of prayer, because of your relationship kay God, yung heart mo nagiging pure yan And then yung karakter mo nahuhubog sa magandang karakter, nawawala yung pagkamayabang mo, nawawala yung pagmumura mo. Marami yan, merong transformation na ginagawa ang Panginoon. Kaya sabi niya, para doon sa katulad nila, yung kaharian ng Diyos. And then Mark 10:14, sabay-sabay natin basahin. Si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Inulit lang ni Mark, pares ang ginawa ni Lucas. Kasi yung 4 gospel na yan, almost 4 silang doon, na pare-pares silang nandun. Na-experience nila yung lahat ng nangyari during the time of Jesus. Hindi ba sila makasalanan, itong mga bata? Hindi ba makasalanan mga bata? Makasalanan sila. Kasi yung baby pa lang, namanan niya yung original sin na tinatawag natin, from Adam and Eve, nagkasala, napasa-pasa yun namanan. Namanan natin yung kasalanan ni Adam and Eve, namanan natin yung sound system natin nagluloko talaga. Ewan ko. Namanan natin yung lahat ng yan.
So yung baby pa lang, pagkasilang niya, meron na siyang kasalanan. Sinasabi nga natin, literal na buhay yung katawan niya, but the spirit is dead. Kaya sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Yung life na yun, yung buhay na yun, siya lang yung, si Jesus lang ang pwedeng bumuhay doon sa patay na espiritu yun. Kaya lang dito, grace ni God, dahil wala pa siyang alam, hindi pa niya alam yung masama sa mabuti, maliligtas pa rin yun kapag kinuha ng Diyos sa magang panahon. Hindi ba sila makasalanan? Makasalanan sila. Wala ba silang kasalanan? Meron. Nasa ilalim pa sila ng special na awa at pagkalinga ng Diyos. Ito yun, pagkalinga. Kaya Kristiyano yung magulang niya, kaya hindi, nagsisimba yung bata, kaya hindi. Special grace yun, common grace. Sinasabi common grace para sa lahat yung grace na yon. And then, special grace sa mga batang yon na sila ay ililigtas ni Jesus. Kaya, inano ko yung mga magulang sa inyo na that is biblical na nilalapit nyo yung mga anak nyo kay pastor o sa elder ng church. That's a very good practice po. Na para kahit i-bless lang, God bless you, malaking bagay po yon. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Sa Panginoon, napaka-special na mga bata sa Kanya. So, tinabik niya ngayong umaga. And then sabi niya, lahat ba ng bata maniniwala? Hindi. Alam natin hindi. Marami tayo dito na lumaki sa foundation natin, mga street kids, lumaki sila sa atin, pero ngayon nasa kulungan. Ano yan, babad sila sa Bible study, nagpabaptize sila ilang beses, tuwing may baptism, pastor, pabaptize ako uli. And then, pero dumating yung time talaga na kikita. Pero hindi pa natin alam ang kwento, pero eventually, lilitaw yung merong maniniwala, merong hindi maniniwala. Anak ng ligtas na magulang ba maniniwala? Halimbawa, anak ng pastor, guarantee ba na magiging Christian yan? No. Maraming mga kahit magulang mo, Christians, kung hindi talaga maniwala, hindi lahat. And sometimes marami sa inyo na, sino dito yung may asawa? Marami, di ba? Tapos, sino dito yung, nandito ka, wala yung asawa mo? O, di ba? Nakita nyo? Marami, di ba? So, ito yun. Yung anak mo ba, Kristiyano ka, tapos yung asawa mo, hindi Kristiyano, tapos yung anak mo ba, siguradong maliligtas siya? No. Kasi pag dumating yan sa accountability age nga, yung alam na nung bata, yung tama at mali, kailangan importanteng turuan mo yan. Kasi dapat malaman niya na hindi ko mo Kristiyano ka, automatic na pupunta siya ng heaven. No. Kung mo anak ka ng pastor, pupunta ka ng heaven. No. Dapat darating yan sa age na siya yung pipili. Maniniwala ba siya kay Jesus o hindi ba siya maniniwala kay Jesus? Dapat maturuan sila habang bata sila. Kung isang magulang Christian, naniniwala ba? Hindi sigurado, hindi garantiya. Kaya kailangan natin ipayag sa kanila ang balita ng kaligtasan. Of course, ang attention span ng bata, halimbawa 10 years old yan, para technique lang. At 10 years old, ang attention span yan is 10 minutes lang. So pag nag-share ka ng gospel sa kanya, medyo maiksi lang. Tapos i-break mo uli. And then next time, uli maiksi para makuha mo yung attention niya. So hindi mo siya pwedeng, hindi pwedeng ganito. Kaya nandun sila sa Sunday school, di ba? Kasi 45 minutes, kumisan 50 minutes pa yung preaching ko, di ba? So maboboard sila, wala silang maintindihan talaga doon. Kaya sabi niya, konti lang, kaya kailangan natin ipahayag sa kanila sa murang edad nila. Kasi parang blank tape yan yung baby, parang blank tape yan. So mag-ingat kayo, nare-record yan kung ano man yung unang nakikita niya, yung naririnig niya. Kaya, di ba sa mga magulang dati, ewan ko kung nangyayari pa ngayon, pag nag-aaway kayo, ano sabi ng asawa mo? Hinaan mo nga ang boses mo, marinig ka ng mga anak mo, di ba? Never quarrel in front of your child. Kasi parehas kayong mahal eh. So sinong pipiliin niya? Mahal niya si tatay, mahal niya si nanay. And then, nag-aaway kayo sa harap ng bata. Kaya ang rule, wag na wag kayong mag-aaway sa harap ng anak ninyo. Pumunta kayo ng Ilog Pasig, doon kayo magsigawan, di ba? Pumunta kayo ng bundok, doon kayo magsigawan, di ba? Pero not in front of your child. Kaya sabi niya, ipahayag natin sa kanila yung message ng salvation kasi wala silang alam. Dapat, pag dumating sila sa edad, maintindihan nila yon. Deuteronomy 1:39, sabay-sabay natin basahin. Sinabi rin niya, makakaroon doon ang mga malilit niyong anak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama.
Ang iyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag na mga kaaway, ibibigay ko sa kanila ang lupain at sasakupin nila ito. So of course dito, sa Old Testament, sinasabi niya yung mga panahon ng giyera-giyera nila, yung pagpunta sa promised land, di ba? Ito yung sinasabi niya. Kaya lang sabi ni Jesus, kung magtitiwala kayo sa Diyos, kahit yung mga anak niyong mga malilit na yan, ay makakapunta sa promised land. And then parang pwede mo siyang iyan tulad sa sinasabi niya sa langit. Yung mga batang yan, sabi niya, by the grace of God, pupunta rin sila ng langit kahit hindi nila naintindihan pa. Hindi pa nila alam yung gospel, hindi pa nila alam yung magandang balita, pero special grace ni God pupunta ng langit ang mga yan. So don't worry, pwede niyong ituro doon sa mga nanay na namatayan ng baby o yung nanay na minsan inabort niya yung baby through abortion, and then makita mo yung guilt niya, di ba? Yung guilt niya after na ginawa niya, pero hindi niya mababalik doon, di ba? And then it's a very comforting word sa nanay na ano yun, alam mo, kahit gano'n na nangyari, nasa heaven yung baby mo. Kasi special grace ng Diyos yun. So it's a very comforting word doon sa mga taong hindi sila makaalis doon sa guilt feeling na iyon. And then remember kay David, anak niya, isa sa mga anak niya si Absalom, di ba? And remember si David, isa sa mga worst sinner. Bakit siya pinili ng Diyos? Pinili ng Diyos, of course, hindi naman pinili ka ng Diyos dahil perfecto ka, di ba? Meron man perfecto dito. Lahat tayo, walang perfect, di ba? So, pinili siya ng Diyos kasi siya yung, hindi sa dahil sa perfect siya, pero pinili siya maging hari ng Israel. Pero remember si David, tulad natin, nagkakasala, pero may matutunan na tayo sa kanya. Di ba? Remember one time, sa kwento niya, nasa gyera yung mga tauhan niya, di ba? Siyempre, ikaw yung hari, ikaw yung masusunod, di ba? So, pinili ni Haring David na anong tawag doon? Ano-ano lang sa bahay, sa palasyo niya. Hindi, ang tawag doon? Maglamyerda lang siya. Sa paglalamyerda niya, siyempre bored siya eh. Lahat ng tao nandun sa digmaan siya, nandun siya sa palasyo niya. Pumunta siya pumunta siya ng balkonahe, di ba? And then may nakita siyang babaeng naliligo. Sino yun? Di ba si Bathsheba, naliligo siya. Of course, maganda si Bathsheba. Kaya lang, si Bathsheba meron siyang asawa. At alam ni Haring David to. And then, kaya lang siyempre, hari ka, gawin mong gusto mong gawin, nakita niya, maganda, pinatawag niya at sinipingan niya. Pero nabuntis si Bathsheba. So, problema ngayon, di ba? Problema ngayon. Sino yung magiging tatay ng baby? Yung asawa ni Bathsheba o si David, di ba? So, kailangan isang kasalanan, tatakpan pa ng panibagong kasalanan, di ba? Nag-isip ngayon ng masama si Haring David. Sabi niya, ipatawag mo si Urias, yung asawa ni Bathsheba, di ba? Nasa battlefield siya. O siyempre, pumunta sa palasyo, mahal na ari, ganun siya. And then, kinumusta ni Haring David, kumusta sa labanan? Maayos naman po, medyo nakakayanan po namin yung kalaban. Siguro ganun na sinabi niya, di ba? And then, pero ang purpose ni Haring David, sige, pagkatapos niya sa palasyo mag-report sa hari, sige, umuwi ka muna sa iyong asawa. Ang purpose ni Haring David, siyempre, uuwi ka, ikaw may asawa ka, malamang sisipingan mo yung asawa mo sa gabi, di ba? Alam ni David yon. At kapag sinipingan niya yung asawa niya, matatakpan niya yung kasalanan ni David na yung dinadala ni Bathsheba, anak nung tunay na asawa. Pero itong nagkamali si David, itong kawal na ito ay tapat na kawal at maka-Diyos na kawal. Sabi niya, hindi ko po kayang atimin na yung mga kasama ko nandun sila sa battlefield. Tapos ako magpapakasasa ako sa asawa ko. At hindi ko po rin po, sabi niya, maatim na yung tabernacle ng Diyos nandun po sa labanan, tapos ako magpapakasaya ako sa asawa ko. Anong ginawa niya? Natulog siya dun sa gate, mga guard na gate na natulog siya doon. At nalaman ni Haring David yun, di ba? So pinatawag niya kinabukasan, palpak yung plano ni Haring David, hindi siya umuwi sa asawa niya. This time, merong another plan si Haring David. So siyempre, ganun din, siguro gumawa ng kwento-kwento, kumusta si ganito, siguro ganun. And then, di ba kayo nahihirapan? Siguro ganun. And then later on, pinainom siya. Nilasing talaga, sabi ng Bible. Nilasing ni Haring David itong kawal na ito na asawa ni Bathsheba. Ang hope niya, dahil lasing siya, siyempre pag uwi niya,
pinahatid siya doon, papahatid siya doon, pag uwi niya, sisipingan niya yung asawa niya. Pero hindi rin eh. Hindi umuwi yung asawa ni Bathsheba. So palpak, para takpan yung pagkakasali ni Haring David. So wala na siyang ibang plan, tinawag niya yung pinuno ng sandatahang niya, mga hukbo ng sandatahan niya. And then gumawa siya ng plan. Sabi niya sa pinaka-head ng sundalo, paunahin mo si Urias sa salay nyo. And then lumapit kayo ng lumapit doon sa kalaban ninyo. At pag malapit na kayo, yung pwede na siyang patayin ng kalaban ninyo, bigla kayong mag-withdraw. Siyempre si Urias, hindi naman nakita, wala na pala yung nasa likod niya, di ba? Parang siguro nagkukuman, isa pa. Tapos, hindi niya namalayan, mag-isa na lang pala siya yun at namatay nga siya. Imaginein mo, yung kasalanan ni David na yon. Pero again, pag tinignan mo sa Bible, puminta sa kanya si Propeta Nathan, di ba? At sabi ni Propeta Nathan, gumawa siya ng parang kwento kung gaano yung ginawa niyang kasamaan at na-realize ni Haring David yung ginawa niyang kasalanan. Anong ginawa ni Haring David? Nagsisi siya, humingi siya ng tawad sa Diyos at pinatawad siya ng Diyos, hindi siya pinatay. Pero siyempre, merong consequence. Sabi nga from the Old Testament, di ba, yet I will not leave the guilty unpunished. Patatawarin kita, salvation, meron ka, ligtas ka. Pero yung consequence ng ginawa mo, it can be permanent, pwedeng nakakamatay, pwedeng temporary. Hindi aalisin ni God yun. Bakit? Para hindi mo ulitin, para hindi ka pamarisan. Mahal tayo, pero you are saved, hindi mawawala yung salvation mo. And then dumating yung consequence ng kasalanan ni David. Pinatawad siya, hindi siya pinatay. Mamamatay yung baby niyang anak. Nung the day one na may sakit yung anak niya, nung ginawa ni David, hindi siya kumakain, nagfa-fasting siya. Hindi siya naliligo, marumi siya, ayaw niya magpaaliw. May sakit yung anak niya. Day one, may sakit yung anak niya, ayaw niyang kumain, hindi siya naliligo, nagpa-fasting siya, nagpipray siya, napagalingin ng Diyos yung anak niya. Day 2, day 3, day 5, day 6, 6 na araw na hindi naliligo. Ano kayang amoy nun, no? 6 na araw na hindi naliligo. O sino hindi naligo ngayon? Huwag mong aamuyin yung katabi mo. Kahit hindi mo amoy, maamoy pag di naligo yan. But anyway, on the 6th day, hindi masabi na makakatulong na namatay na yung bata. Kasi inisip na makakatulong, kung nung buhay pa itong anak niya, ganun na yung ginagawa niya, hindi ayaw niyang kumain, ayaw matulog, ayaw maligo, ayaw magpaaliw. Lalo siguro pag binalita nating patay ng anak niya, di ba? Baka magpakamatay pa yun si Haring David. So hindi masabi na mga katulong na patay na itong anak ni Haring David. Kaya lang nakikita ni Haring David na alam mo yung parang nagmamarites na mababae, nagbulong-bulungan, parang gano'n, no? So inisip ni Haring David, sinabi ni Haring David, tinanong niya, patay na ba yung bata? Wala silang choice. Opo, mahal na hari, patay na po yung bata. Of course, takot sila, anong gagawin ni Haring David? Kung nung buhay pa yung anak niya, ganun na siyang magdusa, what more pagpatay na. Pero nagtaka sila, bakit nung marinig ni Haring David, napatay na yung anak niya, siya ay naligo, siya ay nagbihis, pumunta sa temple, siya ay nag-worship. At pagkatapos niya mag-worship, umuwi siya, humingi siya ng pagkain. Hindi maintindihan, di ba? Nung buhay pa yung anak niya, lungkot na lungkot siya, pero nung namatay na yung anak niya, naging masigla siya, kumain siya, nagbihis siya, at nag-worship siya sa Diyos. Tinanong siya, Haring David, bakit po ganon? Di namin maintindihan. Nung may sakit ang anak mo, nagluluksa ka, iyak ka ng iyak, ayaw mong maligo, ayaw mong kumain, ayaw mong magpaliw, ayaw mong matulog. Pero nang mamatay po yung anak mo, bigla kang naging masigla. Bigla kang nagbihis, bigla kang nag-worship. And then, umingi ka pa ng pagkain. Imagine mo yung gutom nung 6 na araw di kumakain, di ba? Siguro, wag mo kakausapin yon. Kasi yung aso nga, pag kumakain, wag mong pakikilaman, di ba? So siguro ganun, di ba? Sa gutom niya, di ba? Sumagot si Haring David. To pakinggan ninyo. Sumagot si Haring David. Nung may sakit ang anak ko, nagfa-fasting ako, hindi ako kumakain, hindi ako naliligo, umiyak ako. Umaasa ako na pagagalingin ng Diyos yung anak ko.
Ngayon, namatay na yung anak ko. May magagawa pa ba ako? Pero sinundan niya. Ito yung magandang kasunod niya. Gusto ko tandaan niyo ito. Ito yung susi ng lesson na sasabihin ng Diyos. Sabi niya, yung anak ko, hindi na niya ako mapupuntahan ngayon. Pero doon sa kinaroroonan ng anak ko, someday, pagdating ng araw, pupuntahan ko siya. Ulitin ko ha. Sabi ni David, hindi na ako kayang puntahan ng anak ko sa kinalalagyan ko ngayon kasi patay yung anak ko. Pero pagdating ng araw, ako ang pupunta sa kinaroroon niya. Bakit? Kasi sigurado siyang saved. Sigurado siya pag namatay siya, pupunta siya ng langit. At sigurado siya na yung anak niya nakatanggap ng special grace sa Diyos, di ba? So sigurado siya na yung anak niya nasa langit. At siya sigurado siya, ligtas siya, nasa langit siya, at pupunta siya ng langit at pagdating ng araw, magkikita sila. Amen? Hallelujah. Ito yung sinasabi niya, special grace ng mga bata. And then, titinaw pa rin dito. Meron naman siyang anak na si Absalom, di ba? Rebelde yung anak niya. And then dumating ang time na consequence din ng kasalanan ni David, maaaring gano'n, di ba? Dumating ang time na si Absalom magkukudeta siya. Di ba? Gusto niyang kunin ang kaharian ni Haring David. O siyempre natakot din yung ama na nakita niya malakas bata itong anak niya. So nagtago-tago si David, di ba? Pero i-fast track natin yung kwento. Bandang huli sabi ni David, huwag niyong papatayin yung anak ko. Bilin niya, di ba? Kaya lang kaaway ng hari eh. Kaaway ng hari. So dumating yung pagkakataon na meron silang pagkakataon patayin si Absalom, pinatay ng mga sundalo ni David. At nung mamatay yung anak niya, anong itsura ni David? Iyak siya. Di ba? Absalom, Absalom, anak ko. Absalom, Absalom, mahal kong anak. Sana ako na lang ang namatay sa halip na ikaw. Natandaan niyo yon? So bakit ganun? Bakit ganun ang ano ni David na masama yung anak niya? Nilalabanan siya, nagkukudeta siya para makuha niya yung kingdom ni David. Pero nung mamatay siya, nagluksa pa si David. Talagang nag-iiyak siya. So nadismaya yung mga sundalo niya, di ba? Sabi ng mga sundalo, Haring David naman, siguro pag kami namatay, nabuhay yung anak mo, masayang-masaya ka. Samantala itong anak mo na gustong pumatay sa iyo, nung mamatay siya, luksa ka. Bakit gano'n? Sabi ni Haring David, bakit sana ako na lang yung namatay? Bakit? Alam niya, hindi ligtas yung anak niya eh. Alam niya pupunta sa impyerno yan, di ba? At least siya, mamatay man siya, patay man siya ni Absalom, nandun siya sa langit, di ba? Lahat naman tayo mamamatay, amen? Lahat tayo so, yun yung sabi niya, hindi ligtas ang anak ko, kaya sana ako na lang. It's a beautiful story na pag hindi tayo tinulungan ng Diyos, hindi man natin makikita, di ba? Hindi mo makikita yung katotohanan na yun. By the grace of the Holy Spirit lang, kung bakit malalaman natin yung katotohanan sinasabi ng Diyos sa Bible. Kaya dito sinasabi niya, again, puro kaligtasan man ang tema ng Panginoon. And then maraming mga bata sa langit, sabi ng iba. Naniniwala kayo, maraming bata sa langit. Imagine mo, hindi lang sa Amerika na everyday, yung mga countries na legal ang abortion. They have legal laws na pwede mong i-abort yung bata. Imagine mo, gaano karaming baby yan na araw-araw pinapatay through abortion. And then kahit sa Pilipinas, hindi legal sa atin doon. Marami na rin dito, di ba? Marami rin dito ina-abort. Kaya alam natin ngayon na yung mga batang yon, ano man ang nangyari sa kanila, nandun sila sa langit. Kaya sabi, may mga nagsasabing komentary, pagdating mo ng langit, punong-puno ng bata, ako naniniwala ako doon. Kasi maraming batang namamatay, hindi nila kagustuhan. Pero again, special grace ni God, ililigtas sila kasi hindi pa nila kayang piliin yung tama at mali. Pero once na nasa tamang edad ka na, hindi ka na kasama doon. Ingatan ka ng Diyos dahil bata ka, pero paglaki mo, yung kaligtasan mo, ikaw ang pipili noon, ikaw yung magdi-decide noon. So sa China, one-child policy. My first missionary trip in China, naranasan ko yan, na meron silang one-child policy. Of course, lalo na yung government nila, it's under communism ni Mao Zedong pa, yung pinaka-Diyos nila. And of course, during that time, wala pa yung ultrasound. So, of course, kung one-child policy, ibig sabihin sa mag-asawa, pwede silang magkaanak ng isa lang. Kasi against the law na magkakaroon ka ng dalawang anak kasi overpopulated na yung China
before, and they are so poor. Pag nakapagtrabaho ka, libre pagkain lang, malaking bagay na sa yon na walang sweldo kasi napaka-poor nila kasi overpopulated sila. And during that one-child policy, of course, sa common na mag-asawa, kung isa lang ang anak, gusto nila maging lalaki. So that's the natural kultura ng karamihan, di ba? Lalaki. Kaya lang wala pang mga ultrasound. So hindi mo alam kung lalaki o babae yung pinagbubuntis ng asawa mo. So nakakalungkot nun because most of them hindi pa sila godly and then communist pa. Kapag isinilang yung bata, tapos babae, ginagano lang ng unan. Of course, very tender yon, agad siyang mamamatay. Pero of course, wala pa silang sa relationship sa Diyos. So doon mo may imagine gaano karaming bata, even during that time na one-child policy ang pinatay because babae sila. So mayroong komentary na nagsabi din na, kasi that time ang population ng China is already billion. So may nagsabing komentary na ang mga bata sa langit, mas marami ang marami ang babae. Kasi yung mga babies na yung pagbabae sila pinapatay kasi one-child policy nga yung China. And then yung namatay na bata, nasa heaven. Tatandaan niyo ito, di ba? Yung bata na hindi pa namatay, nasa special care ni God. Ulitin, nakuha niyo ang difference niya, na pag bata namatay, nasa heaven yon, special grace ni God yon. Ngayon yung bata na buhay, meron siyang special care ang Diyos. Pero, ito pakinggan nyo, pero hindi kasama ang salvation doon. Malinaw? Salvation. Kasi darating sa age of accountability, yung bata, usually 13 years old and pataas yan, alam na niya yung masama at tama, alam na niya si Jesus, mapapaintindi mo na siya, and then choice na niya kung siya'y maliligtas o hindi. Kaya lang nakakalungkot, ikaw na matanda ka na, huwag kayong titingin sa matatanda, kasama ako sa matatanda. Ikaw na matanda ka na, sana maintindihan mo, hindi ka nasakop ng special grace ni God ng kaligtasan. Ikaw ang magdi-decide ng iyong salvation. Ikaw yung pipili, naintindihan mo na kasi yung magandang balita ng kaligtasan. 17, sabay-sabay na natin basahin. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos gaya ng pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok doon. So malinaw siya, di ba? Na yung bata na hindi niya kayang iligtas ang sarili niya, yun ang attitude ng matured na tao para ikaw ay makapasok o pagharian ka ng Diyos. Apart from there, kung mapagmataas ka, sa sarili mong gawa, ang kaligtasan mo, mag-fail ka, hindi ka magtatagumpay. So parang bata, wala nakamit dahil sa gawa, wala nakamit para siya ay maligtas. Wala siyang any fulfillment. Wala siya. Kasi bata nga siya, wala siyang alam gawin. And then yung bata na simple, yung blanco, alam mo yung blanco na wala siyang alam. Kaya pag nagkamali ang bata, huwag mong masyadong pagalitan kasi bata siya eh. Bata siya, magkakamali talaga yan. And then mapagtiwala. Pag sinabi mo yan, kaya maraming na-abuse na bata, they easily trust anyone eh. Kasi nature ng bata yon na madali siya mag-trust sa kanino. Hindi nagkukunwari. Yan, nakikita ko talaga yan. Na kung minsan, ang bata magsisinungaling. Pero ulitin ko lang yung tanong, sasabihin niyo yung totoo. Ganun lang yan eh. Ganun lang yan. Nakita mo yung ganun. And then, palaasa. Okay naman yung palahingi. Siyempre, wala siyang trabaho, wala siyang pera. Alam nga naman kanino siyang tsakuko ng pera. Kaya mas anak ka, yung anak mo, palahingi ng pera. Pahingi ng pera kasi bata nga, wala siyang pagkukunan. And then, mahina siya. Doon tayo papasok. And then, pupunta ka sa kaharian. Again, kung bata ka, special grace. And then, kung matanda ka na, decision mo yon. Pag hindi ka naniniwala kay Jesus, pagpunta ka ng langit, di kita makikita doon. So, importante lang, ikaw ang magdi-decide at madali. Iba-ibang pamamaraan, simple lang yung sinasabi ni Jesus. Walang ibang paraan apart from that. And then, bata at parang bata, ito yung lesson ni Jesus. Hindi naman yung isip bata, hindi yung isip bata. Parang bata, ibig sabihin, binabago ng Diyos yung puso mo, parang puso na ng bata, parang pure, parang simple yung puso mo. And then again, citizenship, again, meron kang
choice mo kung gusto mo maging citizens ng heaven, di ba, di mas maganda. And then, nandito ka, Filipino citizen ka. I think si Brother Timothy, American citizen, he's an American citizen. So sorry, I could not speak English. My English are not so good. But by the grace of God, the Holy Spirit will explain it to you. And then anyway, citizenship, Filipino citizen tayo, si Brother Timothy, USA citizen yan. And then, Christian ka, meron kang citizenship in heaven. So you are citizen in heaven. And then, if you are at my age, may 3 citizenship tayo, di ba? Filipino citizen, citizenship in heaven, at saka senior citizen, di ba? We have 3 citizenship. And then, pagsasabuhay, paano natin application ng lesson natin. How could we apply sa buhay natin? Una, turuan natin sila. Bata kailangan natin turuan, responsibility natin sa kanila. Kung bakit ang mga bata natin nandun sa Sunday school, sana natuturuan sila, hindi lang manalangin, hindi lang mag-drawing, hindi lang mag-memorize ng verse, kundi ano yung salvation sa kanila. And then, sabi niya 2 Timothy 3:15, sabay-sabay nating basahin. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So sa bata pa lang, importante yan. And then pangalawa, ipakita sa kanila. You become a model to them. Again, remember yung mga Pariseo kung bakit sila tinawag na hypocrite? Yung sinasabi nila, tinuturo nila, hindi nila ginagawa, hindi nila pinapamuhay. So do not be like them. Kaya sabi niya, tinuturuan, nagagalit ka sa anak mo kapag nagmumura, di ba? Tapos ikaw naman, pag nagalit ka, mura ka ng mura, di ba? And then kuminsan, sabi mo sa anak ko, magsinungaling. Kung naman nakikita niya, nagsisinungaling. So sabi nila sa English, di ba? You walk what you talk. Tama ba yun? Na kung ano yung sinasabi mo, ipamuhay mo siya. Be a model to your children, mga bata. And then, wag silang katulad ng Pariseo, wag yung sinasabi mo, hindi mo namang ginagawa. Hindi ka paniniwalaan dyan. And then, gawin mo ang sinasabi mo. And then, gagayahin ka nila. Pag alam naman nila, children are very smart. Alam nila pag tama yung ginagawa mo. Kasi meron ng ano yan nakasulat na sa puso yan from God kung ano yung tama at mali. Meron silang ganong klaseng concept. And then, pangatlo, again, mahalin mo sila. Yung pagmamahal na walang condition. Kasi, pagmahal mong bata, sabi nga niya, love covers multitude of sin. Kapag nagkamali yung bata, napapatawad mo. Bakit? Kasi mahal mo siya. Nagkakamali yung asawa mo, napapatawad mo siya kasi mahal mo siya. Ang pinagutan mo. And then, kaya nga isang tip sa mga magulang, na kapag galit ka, huwag kang mamamalo. Although kailangan mong paluin yung anak mo, kasi sabi niya, kapag hindi mo pinalo yung anak mo, para mo yan tinutulak sa kamatayan. Bakit? Kapag teenager na yan, hindi mo na pwedeng paluin yan. Lalaban na sa iyo yan. Kaya lang, pag namalo ka, huwag yung galit ka. Kasi pag galit ka, iba yung palo mo Yung palong merong kasamang pagmamahal. Pero yung paggalit ka, iba yon. So, ganun din. Kapag galit ka sa asawa mo, huwag kang magsasalita. Kasi lalabas dyan para mga kutsilyo. Mga salitang kutsilyong pumapatay, di ba? Magpakalma ka muna pag hindi ka nagalit, saka magsalita. Sa lalaki, pag galit ka, you put your hands into your pocket, right? Kasi if not, if you are angry, medyo merong pupuntahan yan. So wag ka magsalita, then you put your hands into your pocket. Pag hindi ka nagalit, then sabihin mo yung tama. So the same, in any relationship, kapag galit ka, wag ka munang kikibo, itago mo yung kamay mo, pigilan mo, and then hayaan mo yung galit mo mag-subside. And then saka mo sabihin na maayos yung ginawa niyang mali sa'yo. Again, kasi mahal mo yung tao, kaya ginagawa mo yun at mahal mo kasi yung Diyos. Ipaalam mo ang puso mo sa kanila, sa mga bata. Alam nila Alam nila because yung spirit natin comes from God, di ba? Alam ng bata kapag nagkukunwari ka lang. Alam niya kapag hindi legit yung pagmamahal mo. Parang sa inyo, di ba? Meron akong pinapagalitan sa inyo, pero after nun, wala na. Kasi alam niyo na mahal ko kayo. The same sa mga bata. Minsan nagtatampo, pero mamaya nandyan na yan. At na-discover ko yun sa pusa.
Sa pusa, ganun pala yung pusa. Meron akong pinapakain pusa dyan, ngayon kung minsan dudumi siya, sagdanan, talagang papaluin ko. Pero after a while, babalik siya. Hindi pala niya tinatime kasi alam niya mahal mo sila. So the same lalo na sa tao. So maging malambing ka sa kanila, magiliw, mahabagin, maramdamin, mapagpasakit, mapagbigay. Alam na natin yan, di ba? Na kahit na tiger ka, may pagka-tiger ka, pagdating sa bata, be gentle, parang ganon. And then magiliw, mapagpasakit, ito yung nagsasacrifice. Yung alam mo yung susubo mo na lang, Pastor, ano yan? Alam naman niya, obvious na orange yun eh. So alam mo, inihingi lang niya, no? So ibibigay mo, alam mo, susubo mo na lang, ibibigay mo pa rin siya, and then mapagbigay. And then umiyak ka pag umiiyak sila. Dito marami po akong experience nito. Kapag bakasyon, 4 o'clock in the afternoon, may mga batang umakyat dito. And then usually, yung ginagawa namin, depende sa mood nila. Merong magdo-drawing, merong magsusulat ng pangalan, magsusulat ng numbers. Meron naman magpapatutor, lalo yung mga lalaki sa math, yung mga math wizard. Magaling ako sa math eh. So tinuturuan ko sa math. And then, meron kaming prayer time. Meron din kami mga short Bible lesson kasi nga mga attention span nila maiksi. And then may mga age kaming 7 hanggang 10 siguro o 13 para mga ganon. So iba-iba yung age brackets nila. So parang maiksi lang. Pero ang natutuwa ko dito sa prayer time namin, kasi nung I'm supposed to stay in Korea, sabi ni God, you go back sa Pilipinas, you teach them how to pray. So ang mission ko talaga, teach them how to pray. Pati na kayo, parang ganon. So sa prayer time namin, amazing talaga na many times nangyayari yun na alam mo na it's the grace of God, it's the power of the Holy Spirit. Yung bata, natuto silang manalangin. O sinong magpe-pray kasama ko? Siyempre magtatas ng kamay. Mas marami yung marunong na. Kapag marunong na, one by one kami magpe-pray. Alam mo, makita mo na na yung grace ni God na mananalangin isang bata at pag siya'y nagsimula, umiiyak. Alam mo, panalangin niya, sana po hindi na maglasing yung papa ko. Sana po araw-araw may trabaho yung papa ko. Sana po hindi na mag-away yung mama at papa ko. Then umiiyak yung bata. And then lahat umiiyak na. And then lahat kami umiiyak na. And yun eh. That's the power of God. That's the power of God. Because this pure heart, imagine mo, they're learning kung paano nila kausapin ng Diyos at nilalabas nila yung puso nila. And really, it's really amazing na ang mga magagaling ng manalangin. Kaya lang, meron ding siyempre, bata eh. Pag sinimulan ng bata na mayabang, makita mo, lahat ng kasunod na prayer, puro may kayabangan. Ako din po, alam ko, Pasko, magkakaroon akong bagong damit. Mga ganun-ganun na. So alam natin, kasi bata nga. But again, ang sabi ni God ay, umiyak ka kapag makidamay ka sa kanila. At pag masaya naman sila, makisaya ka naman sa kanila. At saka ang kulang sa parents, yung ingatan at protectionan natin sila. Marami na mga abused children ngayon because alam natin busy yung mga parents, but it is your responsibility and our responsibility na ingatan natin sila kasi wala silang alam eh. They cannot even protect themselves. So kailangan natin sila ng protectionan. Colossians 3:21, sabay-sabay natin basahin. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Ito yung importante, yung kulang ng affirmation ngayon sa mga bata. Yung selfless love, nawawala na yan. And then, yung paglilingkuran natin sila, kailangan kahit malaki na yan. Kasi merong kumisang guilty tayo, pag lumaki sila na yung nagtatrabaho, tapos ikaw puro pedicure, manicure ka na. Siyempre, pag bagong manicure ka, hindi ka pwedeng magugas ng plato, lalong hindi ka pwedeng maglaba, di ba? Pero again, balik natin yung paglingkuran natin sila. Ito yung kulang sa kanila, affirmation. Ang nakikita natin sa kanila, puro na lang yung kapintasan nila, yung puro mali nila. Tingnan din naman natin yung mga good traits nila, i-affirm natin yon. Yung kaya sila nadi-discourage eh. Wala tayong nakikita kundi yung negative. Negative na lang yung puro nakikita ng mga bata. And then, gantimpalaan natin sila. Kaya nga dito meron tayong perfect attendance sa mga bata rin. At sa Sunday school, meron silang, pag memorize ka ng verse, bibigyan ka ng 20 pesos na reward. Yung ganon. Reward system, it's good.
binabatikos ako doon. Pero okay lang. Imagine mo yung bata na memorize niya yung Word of God, hindi niya makakalimutan yon. Kasi yung policy, you have to recite the verse 5 times without error. Kaya ka bibigyan ng 20. Makakalimutan pa ba ng bata yon? Hindi na. At marami nagbe-benefit doon. Again, pagsasabuhay, we need to teach them. We have to become a model sa kanila. And we have to love these children because Jesus, mahal sila. At sila meron silang special grace ng kaligtasan. Ang panghuli, Proverbs 20, verse 6, sabay-sabay natin basahin. Ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo na ibinigay mo po sa amin at salamat po sa pagtuturo mo po sa amin. Ito nga po ay idikit mo sa puso't isipan po namin bilang, magamit po namin sila bilang gabay sa buhay namin sa araw-araw. At ngayon po, O Diyos, ay inihiling po namin ang basbas mo sa pag-observe po namin ng Holy Communion. Agad ang bilin mo po sa amin, parati naming alalahanin kung paano mo po binayaran ang kasalanan po namin. Kaya gusto ka po naming itaas sa pamamagitan po ng pagsunod ng utos mo dito, yung communion po at mamaya po yung tithes and offering po namin. Mapurihin ka po, O Diyos. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. So pwede po mo po. So again, it's yung bread, it's symbol ng katawan ni Kristo na siya yung tumanggap ng kaparusahan sa atin, and then yung juice ay simbolo ng dugo ni Kristo. Hawakan niyo muna yung tinapay. Yung mga batang hindi pa naturuan, baka next week. So hawakan niyo muna yung tinapay at saka yung juice. Tapos sabay-sabay tayo mamaya. Hawakan niyo muna. Kapag hawak niyo, meron bilin ng Diyos, kayo manalangin lalo yung paghingi ng kapatawaran sa kasalanan. Kasi kundi merong parusa yan, sabi ng Diyos, yung iba ay nagkasakit, yung iba ay namatay na. So, when you take the communion, you take it seriously. Hindi siya biro. Hindi siya basta-basta ritual. So, lalo na yung paghingi ng tawad doon sa mga kasalanan na hindi pa nahingi ng tawad. Pag di pa kayo nabigyan, pwede niyong taas yung kamay niyo para lalapit yung usher. Yung hindi pa nabigyan. Huwag niyong kalimutan na ginagawa natin yan
Ang utos ni God in remembrance or alalahanin natin kung paano binayaran ni Jesus ang mga kasalanan natin. So, importante yung habang nagantay kayo, you pray and then you ask for forgiveness dun sa mga sins na hindi pa nahingi ng tawad. Lahat po nabigyan na. Ito. Ito, tig-piso na lang. Yung mga nahuli. Pag hindi po kayo nabigyan, pwede niyong itaas yung kamay niyo para lalapitan kayo ng usher. Lahat po meron na. So, pwede niyo pong itaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po dahil ibinigay mo po ang katawan mo para siya po ang tumanggap ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin at tinubos mo po ako sa kaparusahan ng aking mga kasalanan. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain niyo po siya. Pwede niyo pong itaas yung cup. Panginoong Yesus, salamat po sa dugo mo na ito po yung buhay mo na ibinayad mo po sa kasalanan ko. Salamat po sa pagbabayad mo ng mga kasalanan ko na hindi ko po kayang bayaran. Salamat po, Diyos, na ikaw po yung nagmamahal sa akin. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod mo. Habang inantay po kita, alalahanin ko parati kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Salamat din sa Panginoon na maibalik natin sa